Yumaman nga sila, pero broken family naman. Kasi marami akong kilalang mayaman, malungkot. Kung gusto natin maging masaya ang buhay natin, hindi po iikot ang buhay natin sa pera lang. Yan ang gusto kong maintindihan ninyo. Kasi marami po ang nag-asam na yumaman, umasenso, makuha nila lahat ng mga material na bagay sa mundong ito. Pero nabigo naman sila na magkaroon ng matiwasay, masaya, at mapayapang pamilya. Dami ho niyan, diba? So, ang unahin po natin is about having a healthy soul. Paano magiging masaya yung well-being natin? Yung mental natin, yung aspeto ng buhay natin na kontento tayo, kompleto tayo. It's about the soul, no? Soul is not just yung kaluluwa, no? Soul is about the mind, about your mindset, di ba? About maybe your spirituality. Number one po na dapat po talaga nating i-priority sa buhay po natin is we have to acknowledge always our divine creator. So, whatever religion na kinabibilangan nyo po ngayon, whether you are Christian, Muslim, Buddhist, or whatever, di ba? You should be active pagdating dyan sa aspeto na yan, yung sa spirituality po natin. Bakit? Kasi pointless ang buhay natin. Kung mabubuhay lang tayo, makukuha natin lahat ng gusto nating makuha sa buhay natin. And yet, pag namatay tayo, namatay lang tayo. Di ba? Walang sense eh. So, nagkakaroon lang ng sense ang buhay natin kung meron tayong pinaniniwalaan na balang araw is meron tayong pupuntahan. Kaya nga, ang physical lang kasi natin ang namamatay eh pag namatay tayo. Pero yung soul natin, nananatiling yan. Nakasulat sa Bible yan. Huwag nating kalilimutan. And you will be judged based upon kung ano yung ginawa mo sa mundong ito. Baka marami kasi sa inyo, puro hanap buhay na lang ang ginagawa nyo sa buhay ninyo eh. Nawawala na yung balanse, di ba? At maniwala po kayo, if ang spiritual being po ninyo is not healthy, maniwala po kayo, most probably, you are prone na magkamali ka sa buhay mo. Our spiritual being, sila yung nagbibigay ng guide sa buhay natin para maiayos natin ang buhay natin. Gives us the perfect path and the perfect guide, di ba? Kasi maraming mag-asawa, nung wala silang pera, ang saya nila. As in, ang saya nila. Pero nung nagkapera na, ano nangyari? Nagkahiwalay na. Naiba na yung direksyon. Nagkaroon na ng magulong pamilya. Yumaman nga sila, pero broken family naman ang ending. It's about having a balanced life. Kasi marami akong kilalang mayaman, malungkot. Marami naman akong kilalang mahirap, pero masaya naman sila. Marami naman akong kilala na lahat ng gusto nila sa buhay nila, pero parang pakiramdam nila, kulang pa rin sila. And then yung mga mahihirap naman, although masaya sila, maraming masaya, pero at the same time, kapos sila. Lagi silang kulang, laging kapos. So it's about our well-being, no? Dapat doon tayo nag-uumpisa sa spiritual being natin. Doon natin umpisahan. Baka mamaya kaya hindi pa rin natin nakukuha yung financial success, baka kasi kulang ka dun. At kaya ka nakikinig ngayon, gusto lang kitang i-remind. Diba? Sa dinami-rami ng oras at panahon, bakit na tiyempo naman na masasabi ko sa'yo to? Everything happens for a reason, baka nakakalimot ka. Baka mamaya puro pera, hanap buhay, may nakalimutan ka na. Okay? So, importante sa buhay natin yan. Masarap hong umasenso't yumaman na marami kang natutulungan and then at the same time, you know that your life is not pointless. Na alam mo ang buhay mo hindi pointless. Diba? Everything happens for a reason. Diba? So, hanapin natin yan. Diba? Ako hindi po ako religyoso masyadong tao. Pero naniniwala po ako may Diyos. At alam ko naniniwala ka na may Diyos. Minsan ipanalangin mo yung gusto mong makuha sa buhay mo. Ipanalangin mo kung nagkakaproblema kayo ng asawa mo, sa pamilya nyo. Baka mamaya, pinoproblema mo lang. Wala kang hinihingan ng tulong. Diba? Kasi siya, kaya niya sa ating ibigay lahat eh. Mga tao limited lang ang pwedeng ibigay sa atin. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kamag-anak mo, o mga kaibigan mo, hindi ganyan matutulungan. Pero sigurado ko, diba? Pag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo, nothing is impossible. Okay? So, ayusin natin yung spiritual being natin. So, ngayon, isipin natin, ano yung mga pagkukulang at pagkakamali ko sa buhay ko? Parang may point nga to si Sir RDR. Hindi ka ba nagtataka, hindi nauubos yung problema mo? Hindi ka ba nagtataka? Parang hindi natatapos problema mo. Problema, tapos may problema na naman ulit, tapos may problema na naman ulit, tapos may problema na naman ulit. Hindi ka ba nagtataka? Baka hindi na pagsubok yung pinagdadaanan mo. Baka mamaya sumpa na yan dahil nakalimot ka. Masyado kang naging makamundo. Baka mamaya yung pinagdadaanan mo is part na pala yan ng judgment sa'yo. Dito pa lang sa mundong to. I mean, yun ang kailangan nating i-priority sa buhay natin. Baka mamaya, binabastos mo na yung magulang mo, hindi mo na naasikaso yung mga anak mo, hindi mo man lang mabalikan yung mga mahal mo sa buhay na nagtaguyod sa'yo. Baka mamaya marami tayong nakalimutan. Kasi wala tayong guide eh. Diba? Your faith and your religion or whatever, yan ang magdadala sa'yo doon. Ayusin natin yan. Diba? That's having a healthy soul. Kailangan healthy po tayo dyan sa aspect na yan. It's having a healthy soul. It's about having a healthy mind, body, heart, and soul.
Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakanda kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series ng mga videos na kinakrap po namin na siya naman po naming ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.